Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, huwag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating serye sa aklat ng Exodus at pinamagatan nating Gospel Story. At narito tayo ngayon sa huling bahagi ng Exodus Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 25. Samahan niyo po akong muling basahin ang mga salita ng Panginoon. Exodus Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 25. Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Alam nyo, sa hirap ng buhay na nararanasan natin sa panahong ito, sa kaguluhan na nagaganap ngayon sa Middle East at sa magiging domino effect nito sa ating lahat. Nangangamba tayo sa pagtaas ng presyo ng krudo, presyo ng pasahe, presyo ng mga pangunahing bilihin. Tinatanong natin kadalasan kung bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ito. Yun yung ating unang naiisip. Well, of course, hindi natin alam ang lahat ng sagot. Pero, at least, alam natin na dito sa kwentong tinitingnan natin sa Exodus, base sa kwentong ito, na sa providence ng Panginoon, hinahayaan niya tayo na dumaan sa matinding paghihirap. Para ano? Well, para ma-realize natin na kailangan pala natin ng tulong. Di po ba? Kaya lang, natural sa ating mga tao dahil sa kasalanan ay matigas talaga ang puso natin. Karamihan ay mayayabang o mayabang talaga tayo. Aminin natin,
Akala kasi natin we can manage our life on our own. At kahit hirap na, sasabihin pa natin, kaya ko to. Yan, pamilyar tayo dyan. Kaya ko to. O kaya sasabihin mo sa kapwa mo o kaibigan mo, kaya mo yan. O, sige lang, kaya mo yan. Well, talaga lang ha. Alam nyo po, ang layunin talaga ng Diyos, kaya meron tayong sufferings, ay para basagin yung ating kayabangan. No? Yung sufferings break our pride, driving us to our knees para magmakaawa tayo sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos, di ba? No? So, yan. Kaya pagka meron kayong nababalitaan, o bakit nga ba nangyayari yun? May dahilan. No? At naniniwala ako na ang pinakasukdulang layunin ng Diyos ay turuan tayong mag-humble sa Kanyang presensya, lumapit sa Kanya, at humingi ng tulong. Well, wala namang direktang nakasulat sa kwento na binasa natin na humingi nga sila ng tulong sa Diyos. Baka kasi marami sa kanila sa panahong ito, 400 taon ba naman ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, siguro hindi na nila kilala yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, o marahil ibang mga Diyos na sinasamba nila noong panahong ito. Pero yung daing nila, no, yung kanilang groaning, yung cry for rescue, nakarating yun sa Diyos. Yun yung magandang nakikita natin na nangyayari dito. Ito yung unang appearance ng Diyos sa story ng Exodus. Kung mapapansin nyo sa chapter 1 hanggang dito sa bahaging ito, wala namang binabanggit na direktang talagang binabanggit ang Diyos, no? Kaya nga sabi ko nga ay divine providence, no, yung mga nangyayari. Di man natin nakikita, pakiramdam natin passive ang presensya ng Diyos siguro sa ating mga sitwasyon. Minsan nararamdaman din natin yun. Bakit ba ganito ang nangyayari sa buhay ko ngayon? Parang hindi mo makita ang kamay ng Diyos. Pero ang malinaw na sinasabi sa atin ng kanyang salita, lalo na dito sa Exodus, siya ay kumikilos, siya ay buhay, naririnig niya ang ating mga dalangin. So ito yung pagkakataon na sinasabi ng Diyos sa atin, hindi siya passive. Actively involved siya. Hindi siya watching from a distance. No? Akala ng marami, nandun siya sa trono, nakaupo, at napakalayo niya sa atin. At para siyang matandang lolo na nakaupo lamang nagmamasid sa kanyang mga apo. Hindi po ganoon, no? Hindi siya watching from a distance at inaabangan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Sabi ng verse 24, God heard their groaning. Hindi po bingi ang Diyos. Nakikinig siya. Well, hindi ibig sabihin lakasan mo muna ang iyak mo para marinig ka ng Diyos. O kailangan marami ang nagpe-pray bago siya makinig. No? Kung minsan kasi ganun yung ating parang yun yung ating standard, kailangan malakas mag-pray para talagang marinig ni Lord. So, kailangan marami tayong sumisigaw na nagpe-pray, di ba? Kung minsan parang nawawala na yung personal na prayer, na para bang imposibleng pakinggan ng Diyos, o kaya yung silent prayer, parang hindi makikinig si Lord. Hindi tatakpan ng Diyos ang tenga niya sa kahit isa man sa atin, kahit silent prayer, kahit personal ka lang nagpe-pray, basta nakikita ng Diyos na nagpapakumbaba ka sa panalangin. Yun lang naman yung hinahanap ni Lord. Mag-humble tayo. Kahit mahina lang yung boses mo sa pananalangin, sanay ka sa silent night, o yung iba naman sa joy to the world, hindi na natin pinag-uusapan yan, yung pinagkakaiba ng ating mga simbahan o denominasyon. Basta ang importante, lahat tayo marunong magpakumbaba. Kapag tayo ay nagpe-pray, kapag tayo lumalapit sa Diyos, siya mismo ang nagsabi dito sa chapter 3 verse 7, kung magpapatuloy tayo ng pagbabasa, at sa chapter 6 verse 5, narinig ko ang daing sa akin ng mga Israelita. Well, hindi bingi ang Diyos. Yun ang malinaw na sinasabi niya sa atin dito. Nakikinig siya. No?
So pangalawa, yung sinasabi sa verse 24, and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and with Jacob. Naalala. Well, siguro yung iba iniisip, katulad ng sinasabi natin sa kapwa natin, buti naman naalala mo. Oo, akala ko nakalimot ka na eh. Ano yung naalala? Maaaring naalala niya yung utang, no? Ang tagal ko nang hinihintay, ngayon mo lang naalala, parang gano'n. No? Naalala niya na birthday mo pala. Kaibigan mo siya pero hindi niya alam ang birthday mo. Buti naman naalala mo, anniversary natin ngayon, mahal. No? Kung minsan mga mag-asawa sa tagal ng panahon, nalilimutan na rin pati kanilang wedding anniversary. And sinasabi natin sa mga tao o sa ating mga mahal sa buhay, buti naalala mo. Akala ko nalimutan mo na. Well, pero sa Diyos, pagdating sa Diyos, pag sinabing God remembered, may nakakalimutan ba siya? Sinabi ba ng Diyos, ay oo nga pala, mabuti at pinaalala mo sa akin. Ay naku, hindi po ganon. God is all-knowing. Malinaw po sa atin yan. Hindi kailanman siya magkakaroon ng memory gap o amnesia. Tandaan po natin. Yung salitang remember o to remember, kapag sa Diyos gagamitin yung term, ibig sabihin po niyan ay nagpasya siya na sa mga oras na yon ay gawin na ang dapat gawin to accomplish His redemptive purposes na ayon sa ipinangako niya sa covenant kay Abraham. Ang ibig sabihin po nun, covenant language po yun. Pagka binabasa niyo, God remembered. So, malinaw na po yun, covenant language. Ibig sabihin, meron siyang tipanan na ginawa kay Abraham at ito na yung pagkakataon na gagawin niya o tutuparin niya yan. No, kung paano niya patutunayan kay Abraham yung sinabi niya sa Genesis chapter 15 verse 14. Sabi niya kay Abraham, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alisin nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Sa Genesis pa lang, sinabi na ng Diyos yung mangyayari sa Israel dito sa Exodus. At ang sabi ng Diyos, palalayain sila sa pagkaalipin. At sa pag-alis nila, marami pa nga silang kayamanang madadala. Di po ba? So ito yung sinasabing God remembered. Ibig sabihin, gagawin na ng Diyos yung kanyang ipinangako. No? Ayan na, tingnan mo ang mga susunod na gagawin ng Diyos. Di ba? Yun ang ibig sabihin po nito. Sabi naman niya kay Jacob, bago sila pumunta sa Egypt, sa chapter 46, verses 3 and 4 ng Genesis, huwag kang matakot, pumunta sa Ehipto, dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik dito. Maaaring wala na si Jacob, pero yung Israel ay muling babalik sa lupang ipinangako niya kay Abraham. Kapag tayo yan, no, yung sinabi natin nung nakaraang buwan lang, nakalimutan na natin, di po ba? Mabilis tayo makalimot eh. Ako nga, minsan may mga kausap ako at mga importanteng usapan, dahil hindi naman ako madalas nagre-record ng mga pinag-uusapan. Naku, pagdating ng ilang linggo, ilang buwan, nakakalimutan ko kung ano yung mga napag-usapan. Minsan kami nga ni Mrs. ay nag-uusap din ng gano'n. Pa, di ba sinabi mo nung isang araw o isang buwan ganyan? Ano yun? Sabi ko, mamaya-maya konti ako naman, di ba sinabi mo mga gano'n? Kami yung nagpapaalalahanan. Anyways. Pero sa Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ilang daan o ilang libong taon man ang lumipas, tandaan po natin yan. Hanggang ngayon, kahit nasabihin na nating 2,000 taon na nakaraan nang si Jesus ay namatay sa krus at siya'y nangakong muli siyang babalik. Naku, sigurado ako sa bagay na yan. Ang Diyos, kailanman, hindi niya tayo bibiguin. Hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako, kanyang mga salita. Kaya nga po ating tinitingnan, binabasa, inauunawaan at sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maipaliwanag natin ang kahulugan ng kanyang salita. Dahil ilang daan o ilang libong taon man ang lumipas, mananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga sinabi. Panghawakan natin kanyang mga buhay na salita,
sapagkat yan ang magtatawid sa atin anuman ang mga paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon o maaaring darating na krisis sa ating panahon. Nawa ay maihanda ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa kanyang mga salita. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Lakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Kayo ay nakikinig pa rin sa programa Ang Hardin ng Panalangin at dito ang bawat kahilingan ay dinadala sa presensya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa paalalang hatid ng iyong mga salita na nananatili kang tapat sa lahat ng panahon, anuman ang paghihirap o mga problemang pinagdadaanan namin ngayon o maaaring dumating sa darating na panahon, pwede naming pagkatiwalaan ang mga pangako ng iyong salita.
Ang sabi mo ay hanapin muna namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag mo na lamang sa amin. Sinabi mo rin na huwag kaming mabalisa sa anumang bagay patungkol sa mga pangangailangan po namin. Mahalagang makita mo sa bawat araw ng aming buhay na natututo kaming magpakumbaba at kilalanin ka sa buhay namin, lalo na yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong buhay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At dahil dito ay nagkaroon kami ng pag-asa. Ang pangako mo na buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob mo sa lahat ng sasampalataya o sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon o tagapagligtas. At iyon naman talaga ang pinakamahalaga sa aming buhay ngayon. Kung nagawa mong ialay ang iyong buhay doon sa krus, ano pa kaya itong aming mga hinihingi sa iyo ngayon na naaayon naman sa iyong kalooban? Idinadalangin ko ang midweek service ng mga kapatiran sa church, sa Del Oro family. Salamat Panginoon na ikaw ang nagpapalakas sa kanila, pagkakaisa, breakthrough sa kanilang mga gawain. Samahan niyo po sila. Salamat din sa Arieta family, kay Desiree na nakauwi na rin sa bahay mula sa ospital. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalusugan at lakas. Maraming salamat sa probisyon sa mga pangangailangan. Pagpalain niyo po si Erwin at si Raincy sa kanilang buhay at ministeryo. Salamat din po sa Senon family. Patuloy kong dinadalangin ng kagalingan sa kanilang mag-asawa, pananakit ng likod, at sa hita o sa ubo pa na pinagdadaanan Panginoon, pamamanid ng kamay. Dalangin kong patuloy na kagalingan din po kay Lucas at gabayan niyo po Panginoon ang buhay ni Lexel, Jenzel, Jenlex at si MJ. Dinadalangin po namin Panginoon sa mga oras na ito. Ganon din Ama si Gloria de la Cruz kasama ng kanyang mga anak si Gary, Gilbert, Gladys at si Gail. Ganon din si Grace na nag-aalaga po kay Ate Gloria. Patuloy mong bigyan ng lakas, kalusugan, at ingatan niyo po siya habang siya ay nagpapatuloy sa bawat araw ng kanyang buhay. Panginoon, ang biyaya mo ay kanyang kailangan. Salamat din sa pangangalaga sa Mercado family, kay Christina, habang sila ay nakikinig, lumalim pa ang kanilang relasyon, pakikipagrelasyon sa iyo, pagkakilala sa iyo, Panginoon. At salamat na sa lahat ng oras ay maaasahan ka namin. Panginoon, ikaw nagtutuwid sa aming mga desisyon, lalo na po kay Ate Elsa. Salamat po sa kanyang buhay. Kay Ver Caspi, ikaw ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Patuloy naming idinadalangin ang kanyang complete recovery and provision, Lord, sa kanyang mga pangangailangan. Maging kay Hadjan Rahma, salamat sa kanyang buhay at pamilya. Pinapanalangin po namin na sa mga panahong ito, lalo pa po na magiging mas malalim ang kanilang pagkakilala sa iyo, pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon, ng buong pamilya. Idinadalangin po namin. Si Kuya Joel Uy, salamat sa kanyang buhay. At kay Ate Evelyn, salamat Panginoon sa pangangalaga niyo po sa kanila at pag-iingat. Salamat po na maging ang mabuting kalusugan na iyong ipinagkakalob sa kanya upang siya makakilos ng maayos. Salamat sa iyong patuloy na kalinga sa buong pamilya. Ganoon din po kay Ate Felit Kuya Boy, sa Spiritu Family, kay Merari Lay, kay Paul Daniel, kay Mark Joshua, at kay Glenda. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, maging si Kuya Jerry. Samahan niyo po sila, Panginoon. Ang kagalingan, ang karunungan ay patuloy nilang tanggapin at pagpapala din sa maliit na negosyo ni Kuya Jerry at ni Ate Glenda. Ate Mercy, salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan sa lahat ng mga kahilingang ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang complete recovery po ni Ricardo Adriano at si Rodman Adriano, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Patuloy mo silang katagpuin sa mga oras na ito. Maging si Kuya Ador, Walatitan. At ang Hubilon families, Nanay Isabel, pagpalain niyo po kanyang mga apo, si Kurt Ivan, maging maayos po kanilang emotional aspect sa kanilang mga pag-aaral. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. At ganoon din si Nona Belen, ang kanyang dalangin ay speedy recovery din po. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa Lopez family, kay Nanay Leonie, pagpalain mo ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng lakas sa kanya
kay Mayrin Beltran sa provisyon sa pinansyal na pangangailangan, maging kay Beth Miranda, pagpalain mo kanyang pamilya. Patuloy na maranasan po ni Beth ang biyaya mo, Panginoon, sa lugar kung saan siya naroon. Ang pag-iingat niyo po sa kanya habang naroon siya sa Mississippi. Salamat sa iyo, O Diyos. Ikaw ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat ng aming mga kahilingang ito. Walang imposible. Naririnig mo kami at itinataas namin sa iyo ang mga kahilingang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kasagutan sa aming mga dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayo na't tumulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Gampia guhitan rin ranyo, marangag nyo rini